Ito na naman si Raffy Tulfo. Umarangkada na naman mga kabatas natin sa pagbibigay ng payo. Ito na namang si Libayan, umarangkada na naman, sumausaw na naman sa RTIA. Batas natin ang channel at attorney daw siya, but he barely discussed the law. Mas marami pa ang pagsawsaw sa mga viral na videos at sa mga kachismisan. Sa mga mag-asawa. Alam niyo mga kabatas natin, this is general ha. This is general. Ito applicable to sa lahat ng lalaki. Hindi porket marami kang asawa, okay? Ibig sabihin, expert ka na sa pagbibigay ng payo sa mga mag-asawa. Alam nyo mga kabatas, this is general ha. Ito applicable sa lahat ng abogado, lalo na kay Libayan. Hindi porket abogado, ibig sabihin, expert ka na sa paghawak ng kaso at pagbibigay ng payo sa kliyente. At hindi porket batas natin ang channel at may title na attorney ay expert na at nagdidiscuss na ng tamang batas. At marami nang nabiktima itong si Libayan, katulad ni Galitamo. Ayun, nag-concede na dahil alam niya at na-realize niya na mali nga yung pinaglalaban niya. Yung former manager ni Herlin Budol, ayun, na-dismiss ang kaso dahil gamitin ba naman ang Safe Spaces Act. At yung mga followers ni Libayan na nakipaglaban sa comment section na ang age of sexual consent ay 18, ayun pagkatapos ng debate, ang ilan na tameme na pero may ilan pa ring lito hanggang ngayon. Wala akong ibang sinisisi kundi si Libayan. Kung itinuro at naipaliwanag niya ng tama, ang age of sexual consent ay 16 pero maraming nakapaloob na batas sa RA 11648 na nagpoprotect sa minor na dapat intindihin, hindi sana magiging mangmang ang mga followers niya sa pag-intindi at pag-interpret sa sinasaad ng batas. At ganun din si Rene Sacalam. Dati ang tapang-tapang nila sa comment section at pinaglalaban ng age of sexual consent ay 18. Pero bumaliktad din pagkatapos ng debate at sinabi niya na si Libayan ay nalito dahil learner of law pa rin. Kasi alam nating lahat dito sa Pilipinas na ang pagkakaroon ng maraming asawa ay illegal. Alam na namin yan, Libayan, at alam din natin dito sa Pilipinas ang pagiging abogado ay dapat responsable sa paggamit sa social media. Hindi yung gagawa ka ng channel, maglalagay ka ng membership fee, sasabihin mo para sa pagpapaganda at pagpapalawig at pagbibigay ng payong legal, tapos yung pala sasawsaw lang sa RTIA at sa mga viral videos. At hindi yon pinagmamalaki o pinagyayabang. Ikaw, Libayan, wala ka bang malalim-lalim na batas na ituturo? Hindi ba ang batas natin ay itinayo para magturo ng batas? Abay, sumausaw ka na naman sa RTIA. Naku, Libayan, iyan ba ang pinagmamalaki ng batas natin channel at ipinagyayabang ang sumausaw na lang sa mga viral na content? Ngayon mga kabatas natin, sa Wanted sa Radyo Full episode, June 19, 2024, no? Itong O ngayon, sa batas natin livestream June 29, 2024, sumausa na naman si Libayan at ang title, Walang Kwentang Payo ni Raffy Tulfo in Action. Kala mo namang si Libayan kay husay magpayo, wala rin namang kwentang magpayo itong si Libayan. Imagine, kinuha siyang abogado ng former manager ni Herlin Budol. Siyempre bilang abogado, siya ang magbibigay ng payo sa kliyente kung anong dapat ikaso. Abay, alam nyo ba kung ano ang payo nitong si Libayan? Safe Spaces Act. Kaya ayun, dismiss ang kaso. Walang kwentang payo, sayang oras, sayang pera ng kliyente. Kaya bago magsalita ng walang kwentang payo, Libayan, harap-harap muna sa salamin. Siyempre, sa Raffy Tulfo in Action pa rin. Itong si Raffy Tulfo, may kausap na dalawang mag-asawa. Siyempre, sa batas natin pa rin, itong si Libayan, sinawsawan yung episode na kung saan lumapit si Herlin sa RTIA at nirereklamo yung dati niyang manager. Dahil siguro napanood ng dating manager ni Herlin itong si Libayan, ayun, kinuha siyang abogado para kasuhan si Herlin Budol, Wilber Tolentino, Raffy Tulfo at RTIA. Akala ata ng former manager ni Herlin, itong si Libayan ay magaling, pero ang hindi niya alam, itong si Libayan ang pagiging abogado para sa kanya, it doesn't matter kung manalo o matalo, bayad naman. Okay. Ngayon, parang si Raffy Tulfo, ginagamit niya yung kanyang kageniusan na naman.
At ikaw naman, Libayan, ginagamit mo ba ang ka-geniusan mo sa pag-content sa mga viral videos at sa RTIA? Uupo ka lang dyan na harap sa camera, kukuha ng videos sa mga viral content at sa mga YouTuber na may million followers. Walang kahirap-hirap, di ba? Okay lang sana yon dahil ginagawa din ng marami yon ang sumausaw sa mga viral videos. Kaso, yung nakakainis, yung abogado ka tapos magtuturo ka ng mali-maling batas, tapos pag tinama ka, hindi ka lang galit, naghahasik ka pa ng galit at inis sa puso ng followers mo. At hindi lang yan, nang lalait ka pa at nang aakusan ng hindi tama. And the worst, nakasuhan ng ilang vloggers dahil sa pagpapavictim mo. Sa away pamilya. Alam nyo, dito kay Raffy Tulfo, believe ako kung pag-aawayin niya yung mga pamilya. Okay, ngayon, parang si Libayan, ginagamit niya yung ka-geniusan niya. Dahil sa pag-content niya sa episode na kung saan nagreklamo si Harleen, kaya nagkaroon siya ng client. Kumita na sa views, pinagkakitaan pa yung former manager ni Harleen. Pero na-dismiss ang kaso. Genius, di ba? Doble kita. It doesn't matter kung manalo o matalo, bayad naman. Iyan ay according to Libayan. Kayang-kaya niya yun. The best yun. Yung magsusulsul siya ng away, kayang-kaya niya yun. Kayang-kaya ni Libayan yun. Yung magko-content siya tapos walang kahirap-hirap lalapit sa kanya yung kliyente. The best yun, yung kumita ka na sa content tapos kumita ka pa sa kliyente kahit natalo. Diba the best yun? Believe ako sa kanya dun. Naku, bilib ako doon kay Libayan. Imagine, kumita ka na sa views tapos kumita ka pa doon sa kliyente kahit natalo. Pero hindi ako believe sa kanya. Pero hindi ako bilib sa kanya dahil ang isang abogado dapat ipinaglalaban ang kliyente, hindi pera-pera lang. Kapag pag-aayusin niyo yung pamilya, bakit? Walang views yun. Hindi ako bilib sa kanya dahil ang abogado dapat binibigay ng buong buo ang panahon para aralin ang kaso. Pero bakit kaya di niya ginagawa? Dahil walang views doon at mahina ang kitaan. Kesa sa content, walang kahirap-hirap, uupo lang siya, magre-react lang at sasawsaw lang sa mga viral na content. Pera na agad. Hindi ako believe pag ganun. Kasi Hindi ako bilib pag ganun. Yung magko-content lang tapos sasawsaw lang sa viral na issue. Tapos konti na nga lang ang batas na ipapasok sa content. Hindi pa inaaral na mabuti. Tapos mali-mali ang batas na itinuturo. Tapos natalo pa sa debate. Tapos na-dismiss pa ang mga kaso. Hindi ako bilib pag ganun. walang views yun. Tama, walang views yun. Kaya content na lang, mas maraming views. Kesa maglaan ng mahabang oras na aralin ang kaso ng kliyente niya. O, tignan nyo kasi mga kabats natin. So, si Sir. Yes, sir. Sir, bakit ka nakipaghiwalay kay Mrs.? Oh, si Sir daw nakikipaghiwalay kay Mrs. Oh. Ano bang problema? To be honest po, nakarang taon, start po. Sandali. Sandali, Libayan. Tanong ko lang sa iyo ba lumapit yung nagre-reklamo? Bakit ka nakikipaghiwalay kay Mrs. Raffy Tulfo? Tanungin ko nga sa'yo. Pwede bang makipaghiwalay itong si Mr. kay Mrs. sa Raffy Tulfo in action? Abay, pwede naman kung gusto nilang ang RTIA ang mamagitan sa kanila, basta wag lang silang makikipagrelasyon sa iba. Ano ba namang klaseng tanong yan, Libayan? Di ba't abogado ka? Dapat alam mo yan. May mga abogado ang RTIA na pwedeng magpayo sa kanila patungkol sa mga legal matters. Pwede ba? May divorce na ba sa Raffy Tulfo in action? Wala. Bakit sinabi ba nilang magdi-divorce sila? Hay naku, Libayan, makapag-content ka lang talaga kahit ang mga tanong mo sablay-sablay. Patawa-tawa ka pa, yung mga tanong mo sablay. Hindi naman sila pumunta dyan para humingi ng divorce. Pumunta sila dyan para ang RTIA ang mamagitan sa kanila. Makapag-content ka lang talaga at para kumita kahit yung mga tanong mo ay sablay. Niwala nga ang annulment o declaration of nullity of marriage dyan eh. Tapos pupunta sa Raffy Tulfo in action para makipaghiwalay? Seryoso ka?
Ikaw, seryoso ka ba rin sa mga iniisip mo? Advance ka talagang mag-isip. Pumunta nga sila dyan para ang RTIA ang mamagitan sa kanila. Seryoso ka sa mga tanong mo at sa mga sinasabi mong divorce? O pag-usapan naman natin ulit yung hinawakan mong kaso. Tutal magaling ka naman makialam at nakakuha ka pa nga ng kliyente dahil sa content mo. Bakit after ma-dismiss ang kaso, hindi mo na diniscuss? Di ba total nag-grandstanding ka na naman dyan? Tanong ko lang, bakit nga pala Safe Spaces Act ang ginamit mo? Seryoso ka? Hindi mo ba inalam mabuti ang kaso na isinampa mo? Seryoso ka? Parang ang talino mo kung magsalita dyan. Dismiss naman yung kaso. May divorce na ba dyan? Ang kulit talaga nitong silibayan. Wala. Alam mo yon, walang divorce dyan. At hindi mo iniintindi na pumunta sila dyan para mamagitan ang RTIA. At kung naiinis ka at hindi ka sang-ayon na pinili nila ang RTIA na mamagitan sa kanilang dalawa, wala ka nang magagawa doon. Ewan ko sa taong ito. Ewan ko sa abogadong ito, ang hilig mag-grandstanding sa harap ng computer niya. Pero parang basang sisiw nung panahon ng debate. Porke BS in everything ka eh. Porke ang tali-talino mo, porke genius ka. Diyan sa Rafi Tulfo in action mo. Porket abogado ka, feeling mo alam mo na lahat. Porket ang feeling mo ang tali-talino mo. Porket feeling mo genius ka kung makapanglait ka dyan sa harap ng computer mo, inam. Makikipaghiwalay? Advance mag-isip. Advance mag-isip, tanungin ba naman kung may divorce sa RTIA? Advance mag-isip, gamitin ba naman ng Safe Spaces Act? Ayun, dismiss ang kaso. Advance mag-isip, imagine may sariling batas, sabihin ba namang age of sexual consent ay 18? Advance mag-isip, imagine nakisawsaw doon sa Senate hearing, tapos sasabihin hindi bawal magdala ng minor sa hotel. Kay inam-inam magsalita ng advance mag-isip, pero siya laging advance. At sa sobrang advance, gumagawa ng sariling batas sa channel niya na ipinapakalat naman ng mga followers at vloggers niya. Advance mag-isip. Sabi ni your game is a scam. Well, RT is a divorcee, right? Po nung start po nung yung kagustuhan niyang pagsawaan sa dun sa bahay. Ano po? Pagsawaan na dun sa... Pagsawaan? Hindi, pagsawa na po siyang tumira dun sa Pasig. I mean, magbabakasyon siya dun sa Iloilo. Mga ilang years. Tapos... Years? Hindi, taon. Kaya nga, ilang taon? Grabe na naman, nagulat pa. Ikaw, nung na-dismiss ang kaso, nagulat ka ba? At natawa ka ba sa katangahan mo? At saka nagulat ka ba nung natalo ka sa debate? At saka natawa ba si Atty. Magalong? Kasi di ba sabi mo si Atty. Magalong ang age of sexual consent para sa kanya ay 16. Pero ikaw ay 18. Natawa kaya siya sa katangahan mo nung natalo ka sa debate? Tanungin mo nga si Grendy kung ilang taon. Tanungin mo nga si Julie Licop kung ilang taon. Kunwari ka pa dyan eh. Mga kabatas natin, sa mga hindi pa nakapanood ha, meron akong interview dun sa panganay ni Rafi Tulfo na si Grendy. O, akala ko ba ayaw mo nang nakikisawsaw sa buhay pamilya? Eh ano yung ginawa mo? Hindi ka na nakontento sa ibinayad sa iyo ni Julie Licop. Tapos ikinontent mo pa sila. Doble kita ka sa kanila, hindi ba? Meron din akong interview dun sa unang asawa niya. O yung asawa niya, actually, mga kabatas natin, na si Julie Licop. O, panay promote. Hindi ka pa ba nakontento doon sa mga kinita mo from the previous views? Kulang pa ba yung attorney's fee ni Julie Licop at pinagkakakitaan mo pa siya? Tandaan mo, dumaan na yan sa korte at dumaan na yan sa proseso. Bakit kaya natalo si Julie Licop? Bakit hindi iyon ang i-discuss ninyo? Panoorin niyo yun, mga kabatas natin, itong si Rafi Tulfo, pa years, anong ginawa mo dun sa pamilya mo? Oh my goodness. Oh my goodness. Dumaan na yan sa korte, hindi ba? Isa kang abogado. Alam mo ang mga dahilan kung bakit natalo si Julie Licop. Bakit hindi iyon ang i-discuss mo? Hindi yung isang side lang ang ipinakikita mo. 1 year and a half. Alis sa bahay nyo. Pupunta Opo. sa Iloilo na.
Yan, ito. Oh, Julie Licop interview. Yan. 1 taon. Opo, tapos pagsawaan naman siya doon. I'm not condemning Mrs. Licop. I feel pity for her. At mali naman talaga ang ginawa ni Raffy Tulfo sa pag-iwan sa kanilang mag-ina. Pero may mga bagay kasi tayong hindi natin alam kung bakit nangyari yon. May mga bagay na mali tayong desisyon sa buhay in the past. Iki-clear ko ha, hindi ko dinidepensahan si Raffy Tulfo sa pag-iwan niya sa mag-ina niya dahil para sa akin, mali talaga yon. Pero ang nangyari ay nangyari na, mahirap nang ibalik ang nakaraan kahit ito ay gusto mo pang itama. Eto opinyon ko lang ito ha, at kung ako si Mrs. Licop, hindi na ako gagastos pa para magbayad ng abogado, para lang maghabol. Kung may nagmahal na sa akin at nagpakasal at tumayong ama sa anak ko after akong iwanan ng lalaki at kasalukuyan hindi naman ako naghihikahos, para sa akin sayang lang ang pera at panahon na gagastusin ko. Why will I waste my time and money where I can have peace with the person who accepted me and loved me? At kung napalaki ko ang anak ko ng tama, taas na o ako nga harap kay Raffy Tulfo. At lalong hindi na ako magpa-file ng bigamy laban sa kanya, lalo na kung ang gagamitin ko ay ang apelyido ng lalaking kasalukuyang asawa ko, ang lalaking nagmahal, nagpakasal at sumuporta sa aming mag-ina. Hindi ko nasasabihing ako ang legal wife ni Raffy Tulfo. Kaso hindi ako si Mrs. Licop, ako si Eklesiastiko. At hindi ko makakalimutan ang payo ng lola ko nang nabubuhay pa siya. Mag-aral kayong mabuti at magtapos dahil may mga bagay na hindi nyo kontrolado. So when shit hits the fan, kaya nyo pa rin tumayo sa sarili nyong mga paa. Babalik naman siya dito, sir. Tapos pagsawaan naman siya dito, babalik na naman siya doon. So ibig sabihin, pwede siya umalis anytime gusto niya. Yes po, Pag nagsawa. Parang gano'n na po, sir. At hindi mo Bakit hindi mo kine-question? Ito. Grandy, panganay ni anak ni Raffy Tulfo interview. Panoorin nyo yan. Panoorin nyo yan, tas panoorin nyo ito. Panoorin nyo yan at panoorin nyo ito. At malalaman nyo na walang pagkakaiba ang ginawa ng RTIA at nilibayan. Pareho silang sumausaw sa buhay pamilya. Galit na galit itong silibayan sa RTIA sa ganyang klase ng content. Pero ginawa din niya. Ang tao pag lumapit sa RTIA, ginagastosan nila. Sa batas natin, kinatasan niyang mabuti si Mrs. Licop at ang anak nito. Iyan naman ay opinion ko lang, at kung hindi niya minonetize ang interview niya kay Mrs. Licop at hindi niya kinuhanan ng attorney's fees Mrs. Licop, then masasabi kong mali ako nang naisip na kinatasan niya si Mrs. Licop at ang anak niya. Pagkatapos yung panoorin yung dalawang yan, Matapos niyong panuorin ang dalawang yan, may dagdag nakita si Libayan. no, mag-iiba tingin nyo kay Raffy Tulfo. Kasi malalaman nyo yung katotohanan. Katotohanan nga ba o nasasabi mo lang yan, Libayan, dahil pabor yan sa iyo? I'm not saying Mrs. Licop is lying. I'm not saying she's telling the whole story either. But what I know, there are 3 sides to every story. His, her, and the truth. Tuloy natin. Tinatanong kung bakit siya umaalis. Dahil sawa lang, yun lang. Sa kadalahan pong minsan sinasabi niya na Ba't hirap na hirap magkwento si sad boy? Ito si Libayan, pati yung pagkukwento ng lalaki, pinakialaman, nakikisawsaw na nga laang, ayaw na lang makinig. sa nanay niya or sa nag-ampon sa kanya. Okay, so ma'am, kung totoo yung sinasabi ni sir, napakalaki po ang problema ninyo at kasalanan niyo. Bakit problema agad yun? Labag ba yun sa batas, Raffy Tulfo? Advance talagang mag-isip itong si Libayan. Ang sabi ni Raffy Tulfo, problema. Wala naman siyang sinabing labag sa batas. Ano yung tinatanong mo? Bakit napakalaking problema yon? Di ba pag ang issue ay kunwari hindi ka lang nagpapaalam, hindi ka naman naglalalaki, hindi ka naman sumisiping sa iba, hindi ka naman gumagawa ng illegal, hindi ka lang nagpapaalam, di ba maliit na problema lang yon? Ganito lang yan, Libayan. Kasi lahat naman ang sasabihin ni Raffy Tulfo, hindi ka sasang-ayon. Kaya sinabi niya malaking problema, kaya sasabihin mo maliit na problema. Kaso ang pagkakaiba, wala ka sa RTIA, na andyan ka sa harap ng channel mo at nakikisawsaw ka lang sa usapan nilang tatlo.
Pwede kang idaan sa marriage counseling. Punta kayo sa DSWD, may mga psychologists doon. Huwag kayo pumunta sa Raffy Tulfo in Action. Bakit nakikialam ka pa sa gusto nilang lumapit sa Raffy Tulfo in Action? At sa tingin ninyo, bakit kaya hindi sila lumalapit sa DSWD? Bakit hindi sila lumalapit sa barangay? At bakit kaya sa Raffy Tulfo in Action sila lumalapit? Ano kaya ang pagkukulang ng mga organization na dapat nilang lapitan? At bakit kailangan sa RTIA pa talaga sila lumapit? O, tingnan natin kasi mga kabatas natin, no? Sabi ni Paco, nagpaalam kaya siya bago siya makidnap. Yan ang punto, Paco. Buti nga, itong babae nagpapaalam. Ikaw, Raffy Tulfo, nagpaalam ka ba? Ayun, ipinasok na naman ang buhay ni Raffy Tulfo. Bakit kaya hindi niya pakialaman yung buhay niya at pakasalan si Atty. Magalong? Ha? Nagpaalam ka ba? Nung umalis ka? Oh. Malaking problema daw yun. Ewan ko sa'yo. Alam nyo kasi, dito, no, yung malaking problema, hindi problema sa kanya. O, tignan natin. Yung sa kanya. Ganito po, sagutin ko po. Nung time na yon, 2021, namatay po yung nanay ko. Nagpaalam po ako sa kanya. Oh, nagpaalam naman pala eh. Na uuwi ako dahil namatay nga po yung nanay ko. So, umabot po ng taon, pero pumayag naman siya eh. Sabi ko, Oh, pumayag ka pala eh. Ba't ka umiiyak ngayon? Oh, ngayon, galit naman tong si Libayan doon sa babae. Kanina, tinatawag yung lalaki na sad boy. Kanino ba talaga ito kakampi? O lagi na lang talagang kung ano yung negative, iyon ang binibigyan palagi ng stress nitong si Libayan. Kasi mahilig talagang mambatikos ito, wala nang nakitang mabuti sa tao. Meron kang consent. You should suffer the consequences of your actions. Pag pinayagan mo siyang ganon, dapat hindi ka na magreklamo. Kung hindi mo siya pinayagan, dapat doon ka magreklamo. Ewan ko sa'yo. Ewan ko sa'yo, Libayan, hindi naman sa'yo lumapit pero sinawsawan at pinagkakitaan mo yung mag-asawa. pabor, kasi nanay ko po yung namatay. Sabi ko, okay naman sa kanya, wala namang problema. Okay, sige. 1 year. 1 year Namatay po. nanay mo. Next po, 2024, nito lang, February, namatay din po yung daddy ko. Kaya umuwi Oh. May mga dahilan naman pala eh. po ako ulit. Another 1 year ulit. 3 months po. Jesus, Lord of mercy. Wala pong Jeez, Lord have mercy. Buti hindi ka nasunog nung sinabi mo yun. po. Jesus, Lord of mercy. Dito babatikusin ko si SRT because never use the name of the Lord in vain. Para sa akin lang yon, ha? Nakakilabot ka, idol. Wala pong sinabi May sa problema ka doon, ma'am. Sige. Alam niyo ba ang problema nitong lalaki dito, mga kabatas natin? Kung sino yung ginigisa niya dito, ha? Yung babae, di ba? Itong lalaki, alam niyo ba kung anong problema nitong lalaki? O comment niyo dyan kung alam niyo. Tingnan nyo ang mga instruction ni Libayan pagdating sa comment section. Di ba dapat nagtuturo ka ng batas at nagbibigay ka ng payong legal sa mga tanong ng mga followers mo? Ako Apo. on my personal... Oh, sige. Sinabi may sa problema ka doon, ma'am. Ako Apo. on my personal humble opinion, meron Personal humble opinion. Oh, let's go. kang Personal humble opinion nga, hindi ba? Di ba ikaw rin naman may opinion? problema doon. Yes, namatay yung nanay mo. Yes, uwi ka. Why not? Of course, dapat. Pero 1 year. Nagpaalam siya at pinayagan siya! Oh, kampi naman ngayon doon sa babae. Kasi nga, hindi sang-ayon si SRT. Kaya ngayong kinakampihan naman nitong si Libayan. Ano ba talaga, Libayan? Para kang hunyango.
Paano na lang yung mga OFW? 6 years yon, Raffy Tulfo. Yung iba. Ano ba naman itong example ni Libayan? OFW yon, alangan namang umuwi ng umuwi yon. Eh kung may arrangement naman sila, anong pakialam mo naman doon sa mga OFW na yon? Grabe ka talaga, Libayan. Uy, makakontra ka lang talaga, ano? Yung iba, 20 years pa nga, hindi nakaka-uwi. May kilala akong ganun eh. Well, mga nag-TNT kasi. Natural lang si Ante, kaya hindi uuwi yon. Kaibigan mo ba o kamag-anak mo, isinumbong mo ba? Kasi 'di ba dati ang payo mo kapag kami mga ganyang illegal, dapat isinusumbong. O namimili ka lang ng isusumbong kapag kamag-anak at kaibigan mo, siguro hindi mo isusumbong. Pero kapag ibang tao, isusumbong mo. Nagtatanong lang naman ako. Pero pinayagan eh. Pinayagan ng asawa nila eh. Ikaw, pinayagan ka ba nung umalis ka? Pinayagan ka ba ni Julie Licop? Ha? Natatawa talaga ako dito kay Libayan. Hindi niya talaga mapigilan na hindi ma-connect si Raffy Tulfo sa issue na nitong mag-asawa. Ewan ko dito. Ewan ko sa'yo, Libayan. Batas natin ang channel mo. Dapat batas yung dinidiscuss mo. Pero sumausaw ka na naman sa RTIA. Kanina pa ako naghihintay na mag-discuss ka ng batas. Kaso wala. Ang content mo talaga, pera-pera na lang, ano? Hindi naman pwede mag-sad boy ka dyan eh. Ikaw pumayag ka din naman. Sabi niya, attorney si Mrs. ang complainant, hindi si sad boy. Ayun, na-call out na siya ng listener niya. Kasi ba naman, paiba-iba ng pinapaboran itong si Libayan. Basta again si Raffy Tulfo, papabor siya doon sa isa. Kapag doon sa isa, doon naman siya sa isa. Parang hunyango, ano? Ay naku, tapusin na nga natin dito at humahaba na itong content natin. Ang gusto ko lang naman talagang sabihin dito at reactionan ay yung title niya. Walang kwentang payo ni Raffy Tulfo. Gusto ko lang sabihin sa kanya na wala rin naman siyang kwentang magpayo. Ang kapal ng mukha niya na magsabing walang kwentang payo, pero siya din naman wala rin namang kwenta ang payo niya. Napakahilig magsalita na walang kwentang payo. Pati nga yung isang abogado dati, 'di ba? Sinabihan niya na walang kwenta yung payo. Siya nga wala nang kwentang magpayo patungkol doon sa kaso na inilalapit sa kanya. Kaya ayun, nadidismiss. Tapos wala pa siyang kwentang magturo ng batas. Mali-mali. Ay naku, Libayan, ewan ko sa iyo. Pera-pera na lang talaga ang content mo. Sa bagay, inamin mo naman na pera-pera lang talaga. Anyway, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli. Bye!